Kabanata 41. Pagkaupo nila sa loob ng restaurant, napabuntong hininga ng malalim si Luna. Ang sarap talagang kumain ng hotpot sa malamig na lugar tuwing tag-init. Darling little treasure, swear, may in love ka sa pakiramdam na to. Ito ang unang pagkakataon sa loob ng 2 taon na lumabas si Little Treasure para kumain sa labas. Lahat ay bago at nakaka-curious para sa kanya kaya paikot-ikot ang mga mata. Pero tuwing hawak ni Luna ang kamay niya, doon lang siya kumakalma. Binuklat ni Luna ang menu, saka nagtanong kay Lucas, hindi ka mahilig sa maanghang, kaya hatiin natin ang hotpot sa spicy at non-spicy, okay. Ikaw na ang bahala, tumanggo lang si Lucas habang tinatanggal ang coat at inilagay ang braso sa sandalan. Simple lang dapat ang kilos na yun, pero nang siya ang gumawa, parang may inilalabas siyang natural na alindog. Pakiramdam ni Luna ay parang may maliit na pusa sa dibdib niya na kung saan-saan bumabangga. Hindi niya alam kung bakit pero lately, parang madalas na siyang makaramdam ng ganito. Sa isip-isip niya, yung maliit na pusa sa puso ko, baka mawalan na ng malay sa kakabangga. Ginagawa ba ni Lucas yun ng sadya o hindi? Dumating na rin agad ang soup base at mga pagkain na in-order nila. Tinapon na ni Luna sa likod ng isip ang lahat at nag-concentrate na lang sa pagkain. Si Great Demon King Ford naman, sobrang seryoso sa pagkain ng hotpot. Mula sa tamang pagkakasunod-sunod ng ilulubog sa sabaw, hanggang sa eksaktong tagal ng pagluluto, lahat ay planado. Tapos, halos siya pa ang nagsilbi kina Luna at Little Bun. Mas profesional pa siya kaysa noong kumain sila ng hotpot sa bahay ni Luna. First time ni Luna na makakain ng hotpot nang wala siyang iniintindi. Lahat ng pagkain, lutong-luto sa tamang panahon. Hindi tulad ng dati na minsan hilaw pa o sobra sa luto. Magkatrabaho ba kayo ni Dave sa isang set? Biglang tanong ni Lucas habang kumakain. Napakurap si Luna bago na-interpreta ang tanong. Si Dave Thompson, ang hot young actor na isa sa mga haligi ng Golden Age, at pamangkin din ni Lucas. Kaya't hindi na nakapagtataka kung alam niya ito. Tumanggol siya, oo, ngayon lang siya pumasok sa set. Actually, ngayon ko lang din nalaman. Nagulat nga ako nang makita ko siya ta. Inilagay ni Lucas ang isang fishball sa bowl niya at nagsalita sa kalmadong tono, magkaibigan ba kayo? Napakamot si Luna sa ulo pero napagpasyahang wala namang dapat itago, kaya't nagsabi siya ng totoo, medyo komplikado yung relasyon namin. Naging kami dati pero matagal na kaming hiwalay. Ngayon, magkaibigan na lang. Pero sa tingin ko, hindi rin tatagal yun. Pagpasok pa lang niya, parang gusto na niyang ipahamak ako. Parang gusto niya na akong kitilin. Kung inaapi ka niya, sabihin mo sa akin. Maikli pero malinaw ang sinabi ni Lucas. Ngumiti si Luna, haha, imposible yun. Sa pelikula, ako yung nananapak sa kanya sa mga eksena namin. At sa totoong buhay, kapag inapi niya ako, pupunta ako sa bahay nila at magpapaalam ako bilang tita niya. Seniority is power. Pareho silang natigilan. Gusto na lang ni Luna na ipukpok ang ulo niya sa mesa. Bakit ba ang dal-dal ng bunganga ko? Agad-agad na nagsali ng pagkain si Luna sa bowl ni Lucas na parang nakasalalay ang buhay niya rito. Hehe, nagbibiro lang ako, huwag mo nang seryosohin. Pero sa halip na magalit, tila mas gamaan pa ang pakiramdam ni Lucas. Bahagyang kumurba ang mga labi niya sa isang ngiti, magandang ideya. Napanganga si Luna, nagustuhan pa talaga niya yon. Luna, biglang naging seryoso ang tingin ni Lucas habang nakatitig sa kanya. Napakagatlabi si Luna, biglang kinabahan sa lalim ng titig ng lalaki. Kung magbago ang isip mo, pwede mo akong lapitan kahit kailan. Seryosong sabi ni Lucas. Parang huminto ang tibok ng puso ni Luna. Alam niyang ang tinutukoy nito ay ang alok ng kasal. Kahit hindi na muling binanggit ni Lucas ang tungkol doon simula noong diretsahan niya itong tinanggihan, ramdam niyang nagiba ang pakikitungo nito sa kanya. Mas naging masalimuot ang hangin sa pagitan nila. Mas may bahid ng damdaming hindi nila mabigkas. At ang mas masama pa, ang puso niya, unti-unting nawawala sa kontrol niya. Baka nga totoo ang sinabi ni Dave, baka naaakit lang talaga ako sa itsura niya. Matapos ang nangyari 5 taon na ang nakalipas, naniwala siyang hindi na siya muling iibig. Sa katunayan, dumaan siya sa mahabang yugto ng pagkalugmok. Nasuklam siya sa mga lalaki at naging sobrang mapagimbot. Lalo na kapag may nakita siyang halang ang kaluluwa na para bang gusto niyang siya na mismo ang bumawi ng hustisya para sa mundo. Bagaman mas naging balanse na ang kalagayan niya nitong mga nakaraang taon, patuloy pa rin niyang tinatanggihan ang ideya na makalapit sa sinumang lalaki. Ang makahanap ng makakasama habang buhay ay isang kathang-isip lang para sa kanya. Pero itong lalaking nasa harapan niya ngayon na parating walang emosyon sa mukha, na para bang may nerve damage, lalaking may aura na kaya siyang sindakan sa isang tingin lang. Sa hindi niya inaasahan, unti-unting binasag ang makapal na pader na matagal na niyang itinayo sa paligid ng puso niya. Matapos ang hapunan, nakatulog na si Little Treasure sa gitna ng biyahe pauwi. Mahigpit siyang yakap ni Luna habang karga ito, ayaw na niyang bitiwan pa. Ay, napakasama ng sitwasyon. Yung Big Bun nga, gulo na sa isip ko, ngayon pati si Little Bun. Habang lumilipas ang bawat araw na magkasama sila, lalo niyang minahal ang bata. Dumating na sa puntong kapag isang araw niyang hindi ito nakita, parang may kulang. Kapag hindi niya ito nayakap, parang hindi buo ang araw niya. At hindi maganda yon. Pagdating nila sa bahay, maingat niyang inihiga si Little Treasure sa kama. Nakasandal naman si Lucas sa pintuan, ang tingin ay malambing. Naabala ka na nitong mga araw na to.
Tinakpan ni Luna ng kumot ang bata bago siya lumabas ng kwarto. Hindi naman nabala, gustong-gusto ko si Little Treasure. Nag-alinlangan siya ng bahagya bago ngumiti, may bahid ng tuwa sa mukha. Mas nagiging maayos na siya araw-araw. Mukhang hindi na rin ako kailangang manatili dito ng matagal. Biglang dumilim ang mukha ni Lucas. Gusto mong umalis? Napatras si Luna sa tindi ng titig niya. Kasi, simula pa lang naman talaga, balak ko na talagang umalis kapag gumaling si Little Treasure. Nakakahiya rin naman kung masyado akong matagalan dito. Baka nakakaabala na din ako. Hindi ka nakakaabala, aniya na may malamlam na tingin kay Luna. Napilitan si Luna na tumangala at salubungin ang titig niya. Pero ako ang nakakaramdam ng pagkakulong. Nakunat ang noo ni Lucas. Nakakulong. Oo, malalim ang buntong hininga niya bago nagsalita. Sa totoo lang, hindi ako sanay sa ganun. Parang palagi akong kailangang mag-ingat sa kilos at salita habang nandito ako. Tumuwid ng tayo si Lucas. Hindi mo kailangang mag-ingat. Napahawak si Luna sa noo, tila nadidismaya. Fine, kahit sabihin mong okay lang sa'yo, pero ako, kailangan ko ng privacy. Minsan gusto kong mag-imbite ng mga kaibigan dito, o kaya mag-relax lang pagkatapos ng trabaho. Minsan sasakay ako ng bike, gagala sa mga bar o hotel, at kung makakakita ako ng lalaking pasok sa panlasa ko, baka maisipan ko pa siyang isama rito. Enough. Habang patuloy siya sa pagsasalita, lalo namang dumidilim ang ekspresyon ni Lucas. Hanggang sa hindi na siya nakatiis at pinutol na ito. Kabanata 42. Hating gabi na, nakahiga si Luna sa kama, hindi matahimik ang isip. Ang daming gumugulo sa kanya. Hindi naman talaga siya mag-uuwi ng mga gwapong lalaki. Lahat ng yun, puro meniakis lang din naman ang ending at lahat ng nagtangkang magloko sa kanya, tinatapos niya sa madidilim na eskinita, bogbog sarado. Lalo na kapag may nakita siyang may marka ng singsing sa daliri, mga lalaking may asawa. Sa sobrang galit niya, halos mapasigaw na ng, "Mama!" Ang mga yun sa sakit ng bogbog. At kung pag-uusapan ang sex life niya, diretsahan na, isa iyong trahedya. Sa buong buhay niya, isang beses lang siya nakipagtalik, noong gabing yun, 5 taon na ang nakalipas. Marahil ay anino pa rin ang karanasang iyon ang bumabalot sa kanya. Kaya't sa tuwing mapag-uusapan ang sexual na bagay, ang unang nararamdaman niya ay pagkasuklam. Alam niyang tinulak na niya si Lucas sa hangganan ng pasensya nito ngayong gabi. Pero wala siyang magagawa, kailangan din naman niyang banggitin ang tungkol sa pag-alis niya balang araw, kaya bakit hindi na lang ngayon, bago pa niya tuluyang hindi makontrol ang sitwasyon. Mas mabuting siya ang maunang umalis kaysa hintayin niyang makita ni Lucas ang pinakapangit na bahagi ng nakaraan niya at siya naman ang tatalikuran. Sa gitna ng kaguluhan ng damdamin, tinukso siya ng mga bangungot sa kanyang pagtulog. Sa malabong tanawin ng panaginip, sari-saring tinig ang nag-uunahang dumagundong sa kanyang mga tainga. Luna, anong karapatan mong makipagtagisan sa akin? Maliban sa dugong dumadaloy sa'yo, wala ka namang ibang pag-aari. Wala kang kwenta. May gana ka pang magtanong tungkol sa lalaking yun. Ano bang balak mo? Huwag mong sabihin gusto mong itaguyod ang anak ninyo. Ipinanganak siyang wala sa oras at namatay din agad. Inasikaso ko na ang bangkay niya. Luna, sinasabi ko sa'yo, mula ngayon, wala na akong anak na tulad mo. Hindi ka na bahagi ng pamilyang Windsor. Luna, patawad, maghiwalay na tayo, pero huwag kang mag-alala, aalagaan pa rin kita, parang nakababatang kapatid. Tumatakbo siya, tumatakbo ng buong lakas. Gusto niyang takasan ang lahat ng tinig na yon. Hanggang sa marating niya ang rooftop ng ospital. Sa ibaba, isang bangin na tila walang hanggan. May kung anong mahika ang bangin na para bang hinihila siya papalapit, hakbang-hakbang. Hanggang sa tuluyan na niyang ipinikit ang mga mata at tumalon. Ngunit sa halip na magising sa pagkabigla gaya ng dati, tuloy-tuloy ang pagbagsak niya at nahulog siya sa isang panaginip na kakaiba. Ngunit sa halip na bangungot, isa itong, mapang-akit na panaginip. Nagkaroon na siya ng ganitong panaginip noon, pero palagi itong may kasamang takot at pakiramdam ng kawalan ng kontrol. Ngayon ay tila ibang-iba. Isa-isa, lumapat sa kanya ang malamig ngunit malumanay na halik, sa noo, sa mga mata, sa ilong, sa labi. At sa halip na mandiri, naramdaman niyang parang isa siyang bagay na sobrang mahalaga, na parabang isang kayaman ng pinakaiingat-ingatan. Sino siya? Pare, bakit siya kumagat? Kahit pilit pigilan ni Lucas ang sarili, sa huli ay hindi na niya kinaya. Dahan-dahan siyang pumasok sa silid ni Luna. Alam niyang hindi niya dapat itong gisingin, pero parang hindi na niya alam ang ginagawa, parang hayop na ginising ang primitive instinct niya. Ang babaeng ito, palagi siyang nailalagay sa panganib ng pagkawala ng kontrol. Kung makakilala ako ng lalaking pasok sa panlasa ko, baka maisipan ko pa siyang isama rito ngayong gabi. Ang mga salitang yun, parang mga bulalakaw na bumagsak sa isip niya, pinulbos ang natitirang rason. Nang dumampi ang labit dila niya sa makinis at malambot na balat sa leeg ng babae, tuluyan na siyang nawala sa sarili. Mabangis siyang kumagit, para markahan ito, gaya ng isang hayop sa kanyang nasasakupan. Ano? Sa sandaling kumalat ang amoy ng dugo sa hangin, isang mahinang tinig ang umalangaw malapit sa kanyang tainga. Nanigas ang likod ni Lucas. Para siyang binuhusan ng malamig na tubig. Nakasubsob pa rin ang ulo niya sa leeg ng dalaga. Halos mapasigaw si Luna sa sakit, pero pinilit niyang tiisin. Nahihiyang paalala niya, tulog ako, pero hindi naman ganun kalalim ang tulog ko. Plano sana niyang magpanggap na tulog, pero hindi na niya kinaya. Masakit na talaga.
Sa sandaling iyon, ang mga mata ni Lucas ay tila naging kasing dilim ng gabi. Dahan-dahan siyang tumangala, hawak ang baba ni Luna gamit ang isang daliri. Banayad niya itong hinaplos, ang tinig niya'y malalim, mapanokso, tila isang demonyo mula sa impyerno. Ma'am, gising ka na pala, ano? Pagkasabi niya nito, mabilis niyang itinaas ang mga kamay ng babae at pinigilan ito sa yulunan. At saka siya yumuko at mariing hinalikan ng mga labi nito, walang pag-aatubili. Kusang gumalaw si Luna, pilit na kumakawala, ngunit nakalak ang kanyang mga kamay, at ang mga hita niya naiipit ng mga tuhod ng lalaki. Sa hitsura niya, parang siya pa ang nagmamakaawa. Anong klaseng trahedya ito? Baka nananaginip pa rin siya at hindi pa tuluyang nagigising. Hindi lang nangyari na parang isang bangungot, kundi literal na nawawalan na siya ng hininga. Nang halos mawalan na siya ng ulirat, doon lang binitiwan ni Lucas ang kanyang mga labi. Lumipat ito sa parte ng leeg niyang kinagat kanina, at doon dumampi ang mainit na dila ng lalaki. Paikot-ikot sa sugat, tila ba pinapawi ang hapdi, pero lalo lang ikinabahala ni Luna ang ginagawa nito. Hey, Lucas, Lucas Ford. Mahina siyang tumawag, ilang beses, ngunit tila walang naririnig ang lalaki. Patuloy lang ito sa kung anong ginagawa sa katawan niya. Wala na ang dati niyang kahinahunan, ang init ng pagtrato nito na dati niyang nakasanayan. Ang mga matutulis na ngipin ay bumaba mula sa kanyang leeg, sa collarbone, at patuloy pang lumusong. Huhuwag, huwag. Biglang nanumbalik ang mga alaalang matagal nang nakalibing sa ilalim ng kanyang kamalayan, pero ngayon nagsulputang parang baha. Bago pa siya tuluyang lumunin ng mga ito, nagsimulang manginig ang buong katawan niya. Sa puntong halos mas gugustuhin na niyang mamatay na lang, bigla ring huminto ang lahat ng galaw sa katawan niya. Ang bigat ng katawan ng lalaki ay nanatili sa ibabaw niya, parang bundok na dumagan, hindi gumagalaw. Unti-unting hamupa ang nararamdamang pagkakalunod, at ang natira na lang ay blankong pagkalito. Lucas, pilit niyang inabot ang balikat nito at marahang tinapik, ngunit walang anumang reaksyon. Ilang segundo pa ang lumipas. Nang siguradong hindi ito gumagalaw, maingat na iniikot ni Luna ang katawan nito palayo sa kanya. Sa liwanag ng buwan na samasagi mula sa bintana, nakita niyang kalmado lang itong nakahiga, nakapikit ang mga mata, parang isang natutulog na hari, na parabang hindi siya ang halimaw na gumapang sa katawan niya kanina. Ano bang nangyayari? Wag mong sabihin, nagsleepwalking siya. Mahina niyang bulong sa sarili. Mukhang yun lang ang tanging paliwanag na may saysay. Pero kung sleepwalking nga, anong klaseng sleepwalking naman yun? Pumunta siya sa kwarto ng babae sa kalagitnaan ng gabi, kinagat siya parang vampira, at may pakikipag-usap pa, tila hindi naman tulog. Pantay at malalim ang paghinga ni Lucas, halatang himbing na himbing. Hindi na siya naglakas loob na gisingin ito, baka kasi tuluyan na naman itong mawalan ng kontrol. Pero delikado rin na hayaan siya rito sa ganitong ayos. Sino pa ba ang tatawagan niya sa ganitong oras ng gabi? Paulit-ulit siyang nag-isip, hanggang sa may naisip siyang pwedeng lapitan. Dinampot niya ang telepono at tinawagan si Lucian. Hello, Little Luna. Wow, tumawag ka ng ganitong oras. Anong nangyari? Ang lakas ng boses ni Lucian, parang sumisigaw sa linya. Kanina'y alalang-alala si Luna na baka istorbohin niya ito, pero sa kabilang linya, sobrang sigla ng boses nito. Maingay din sa background, tila may kasayahan. Malamang nasa party ito. Lucian, may itatanong ako sa'yo. Sige, tanong lang. Yung kuya mo. Bakit? Anong meron sa kuya ko? Parang sirang plaka tong taong to, reklamo niya sa isip. Bakit kailangan pang ulitin lahat? Hindi niya napinansin ang inis at agad na tinanong, yung kuya mo, nag-i-sleepwalk ba siya? Hindi niya napansin na sa sandaling nabigkas niya ang tanong na iyon, bahagyang nanigas ang katawan ng lalaking katabi niya sa kama. Si Lucas ay nakaisip lang ng palusot para makatakas sa nakakailang na sitwasyon. Hindi niya inakala na tatawag si Luna kay Lucian. Kung ibukin siya ng makong na yon. Wala siyang ibang choice kundi baliin ang mga binti nito. Sa kabilang linya, biglang natahimik si Lucian ng ilang segundo, dahilan para mas lalong mabahala si Luna. Muli siyang nagtanong, mas mariin ngayon, second young master, meron ba o wala? Kung simpleng sleepwalking lang, ayos lang sana. Pero kung may mas malalang kondisyon si Lucas, kailangan niya itong madala agad sa ospital. Nakakatakot kaya, nagbago bigla ang ugali ng lalaki sa gitna ng gabi, parang naging pervert, tapos basta na lang nawalan ng malay. Nagulat lang ako sa tanong mo. Pero oo, may ganyang problema talaga si kuya. Paano mo naman nalaman na nag-i-sleepwalk siya? Sagot ni Lucian sa kalmadong tinig, na parang walang kakaiba. Sa wakas, nakahinga ng maluwag si Luna. Natawa siya, at medyo kumalma. Wala lang, nauhaw ako kaya bumaba ako para uminom ng tubig, tapos nakita ko siyang nakatayo sa gitna ng sala, nakatulala. Nagulat lang ako, yun lang. Ganun ba? May pagninilay ang tono ni Lucian. Maya-maya, seryoso nitong sinabi, wala yon. Matagal na yung problema niya. Huwag mo siyang pansinin, hayaan mo lang siya sa ginagawa niya. Basta huwag mo lang siyang jijisingan. Babalik din yan sa kwarto niya mag-isa. Hahayaan lang. Tapos, hindi siya jijisingan. Sige na nga. Mabilis niyang tinapos ang tawag, takot na baka mahalata pa ni Lucian na may mali. Napabuntong hininga siya, sabay tingin sa lalaking mahimbing na natutulog sa tabi niya. Talaga bang kailangan niyang hayaang manatili ito roon para lang hindi ito magising? Paano kung bigla ulit itong nag-sleepwalk? Mapapraning na yata siya.
Dahil sa biglaang pangyayaring ito, ang panik at takot na naramdaman niya kanina ay tuluyan ng naglaho. Tinitigan niya si Lucas na tahimik, walang muwang, parang inosenteng bata. Pero habang tinitingnan niya ito, mas lalo siyang naiinis. Hanggang sa, dala na ng inis, inabot niya ang mukha nito at mariing pinisil. Buwisit ka, ang sarap ng tulog mo, samantalang ako halos mamatay sa takot dahil sa'yo. Ni hindi man lang gumalaw si Lucas. Parang walang naramdaman, para siyang mabait na kuting. Pinisil-pisil pa siya ni Luna, at doon lang niya binitiwan ang galit niya. Mukhang wala na siyang magagawa kundi hintayin na lang na kusang umalis ito. Naalala niya, delikado raw gisingin ang taong nag-sleepwalk. Maaari raw itong magkaroon ng matinding shock, at sa malalang kaso, mamatay pa. Pero sa totoo lang, siya ang muntik ng atakihin. Plano lang sana ni Luna na hintayin si Lucas na umalis bago matulog ulit. Pero habang nakikinig siya sa mayanhing tibok ng dibdib nito sa kanyang tainga, hindi na niya namalayang nakatulog siya. Makalipas ang matagal na katahimikan, unti-unting dumilat ang malalalim at itim na mata ng lalaki. May bahid ng ginhawa sa kanyang mukha. Tahimik niyang pinagmasdan ang babae. Dahan-dahan niyang iniangat ang daliri at hinaplos ang bahagyang kunot sa noo nito. May kung anong komplikadong damdaming gumuhit sa kanyang mukha. Kabanata 43. Kinabukasan, ginaising si Luna ng tawag sa telepono. Pero imbes na sagutin ito agad, ang una niyang ginawa ay lumingon sa tabi niya. At ayun nga, wala na si Lucas. Pagkatapos noon, kinapa niya ang telepono at pinindot ang accept. Pagkasagot niya, agad siyang binulaga ng galit na boses sa kabilang linya. Luna, sobra ka na talaga. Ilang beses na kitang pinapaalalahanan na mag-ingat sa mga sinasabi at ginagawa mo, na huwag magdulot ng kahihiyan sa kumpanya. Pero tingnan mo, ngayon, buong kumpanya napahiya dahil sa'yo. Bigla siyang napabalikwas. Anong nangyari? May inis na sagot si Jasmine, tingnan mo na lang ang Facegram mo. Agad siyang bumangon, binuksan ang laptop, at nag-login sa kanyang Facegram account. At doon niya nakita, nagkagulo ang buong account niya. Ang mga artista, kadalasan may handler o staff na nag-aasikaso ng social media account nila. Siyempre, hindi kasama si Luna roon. Wala rin siyang biniling followers, wala ring pinapalakad na public relation team. Sa katunayan, konti lang ang followers niya, mga 800 lang. Mas marami pa ang mga kilalang netizen. Minsan lang siya mag-post, at ang mga comments ay bihirang umabot ng 100. Pero ngayon, biglang umapaw sa higit 10,000 mentions at comments ang account niya, overnight. Mabilis niyang binasa ang mga post, at doon lang niya naintindihan kung anong nangyari. Lubos na nadungisan ang reputasyon ni Luna at sa pinakamiserableng paraan pa. Kagabi, bandang hating gabi, may isang kilalang chismis blogger na nag-post ng isang mahabang artikulo. Ang pamagat, ang kwento kung paano nakamit ni Luna Windsor ang tagumpay. Isang walang kapantay na kawalang hiyaan. Ang buod ng nilalaman, na nakuha raw ni Luna ang kanyang role dahil nakipagrelasyon siya sa direktor. Na nagpaikot siya ng matatandang mayayaman kapalit ng mamahaling regalo. Na sinamantala pa raw niya si Dave Thompson habang nasa shooting. May bahagi pa na sinabing bukas palagi ang pinto ng kwarto ni Luna sa set. Na kahit sino raw ay pwedeng pumasok kung gustong makipagtalik sa kanya. Para bang isa siyang beerang babae na walang kahit anong moral na prinsipyo. Hindi ito kinaya ng mga fans ni Dave. Nagkaisa sila, galit na nagprotesta dahil naipares daw si Dave sa isang babaeng tulad niya. At ngayon, pinipilit nilang palitan ang second female lead. Ang comment section ng pinakahuling post ni Luna ay hindi na matingnan. Puro mura, panlalait, at galit ang laman. Lahat sumisigaw. Luna, lumayas ka na sa industriya. Malinaw na ba sa'yo ngayon? Gumawa ka na agad ng public apology para may salba ang imahe ng kumpanya. Utos ni Jasmine, galit na galit. Napangisi si Luna, public apology. Karaniwan, kapag may ganyang iskandalo ang isang artista, ang kumpanya agad ang mag-aasikaso ng damage control. May PR team na magsisiguro ng kanilang pagiging inosente. Pero si Jasmine, ni hindi man lang nagplano ng kahit anong PR move. Sa halip, gusto lang talaga siyang pabagsakin ni Jasmine. Kung hihingi siya ng tawad, para na rin niyang inamin ang lahat ng nakasaad sa blog. Oo, at dapat bago mag-alas 8 ngayong gabi. Mas maganda kung video, mas mukhang sincere. Kung hindi, tanggal ka na sa cast. At kahit ang kumpanya, wala nang magagawa para protektahan ka. At sa walang awang tono, ibinaba ni Jasmine ang tawag. Pagkababa ng telepono, tuluyan nang nagising si Luna. Matagal na niyang inasahan na mangyayari ito, pero hindi niya inakalang ganito kabilis aatake ang kalaban. Mukhang hindi na nakapaghintay si Gia Queen. At dahil sa pang-uudyok ni Snow, parang nilamon siya ng buhawi sa loob lang ng isang gabi. Sige lang, halika, tingnan natin kung sino ang unang babagsak. Kanina lang ay nag-aalala pa siya na baka hindi pa gumalaw ang kabilang panig. Agad siyang bumangon, naghanda, at nag-ayos ng sarili. Kinuha niya ang makeup kit at sinimulan ang pag-a-apply ng makeup. Pagkalipas ng kalahating oras, tinitigan niya ang sarili sa salamin. Mukha siyang payat, mapatla, at kaawa-awa pero may kakaibang lamang at karisma. Tumanggol siya, tila kontento. Pagkatapos niyang linisin ang mesa, may kumatok sa pinto. Tumayo si Luna at binuksan ito. Tila na blanko ang kanyang isipan. Ang nasa harap niya ay ang pervert mula kagabi, si Lucas Ford. Matapos ang lahat ng nangyari kagabi, medyo naiilang na rin siyang tumingin dito. Pero bago pa man siya makapagsalita, nakita na ni Lucas ang mapatla at pagod niyang hitsura.
Agad na nagyelo ang ekspresyon nito, punong-puno ng galit at lamig. Tahimik nitong dinukot ang cellphone at naghanap ng kontak. Sa gilid ng mata niya, nakita ni Luna kung kaninong pangalan huminto ang daliri ni Lucas. Leon Felix. Si Leon Felix ang head ng public relations sa Golden Age Entertainment. Sikat sa industriya dahil sa kakayahan nitong ayusin ang kahit pinakamalalalang iskandalo. Kaya nitong ibalik ang nasirang imahe ng kahit sinong artista. Isang huwarang PR genius. Nang makita niya ito, mabilis siyang kumilos. Para siyang tigre na umatake, agad niyang sinunggaban ang cellphone ni Lucas. Lucas Ford, anong ginagawa mo? Sinusolusyonan ang problema. Matigas ang boses ni Lucas, at halatang nalaman niya ang tungkol sa iskandalo. Napatingin si Luna sa kalabang, ito na tila gusto siyang iligtas na parang magic, pero wala man lang pasintabi. Noong nakaraan, nang bigla na lang itong nagpadala ng personal stylist mula kay Sumimoto para sa kanya, halos himatayan na siya sa gulat. Mabuti na lang at walang nakapansin. Pero kung gagawin ulit nito iyon, sa ganitong sitwasyon pa, baka hindi na siya makaligtas. Kung bigla ngayong makikialam ang Golden Age Entertainment sa kasagsagan ng kontrobersya, tiyak na matatatakan siyang taksil na nilalaro ang dalawang kumpanya. Magaan ang tono ng boses ni Luna, kung hindi ko kayang harapin ang ganitong kaliit na problema, paano pa ako mabubuhay sa mundo ng showbiz? Diba, sabi mo dati na naniniwala ka sa akin. Mukhang hindi naman nakakakumbinsi ang itsura mo ngayon. Mabigat ang ekspresyon ni Lucas. Napakunot ang noo ni Luna sa sinabi nito, hanggang sa maalala niya ang makeup na inilagay niya. Ipinaliwanag niya, ginawa ko talagang mapatla ang balat ko, at tong eyebags, ako rin ang gumuhit niyan. Hindi ako nagpapakatatag lang sa harap mo. Kung hindi ka naniniwala, pwede ko namang tanggalin ang makeup ko. Ngunit bago pa niya matapos ang sinabi, biglang iniunat ni Lucas ang kanyang kamay, at banayad na dumampi ang mga daliri nito sa pisngi at ilalim ng mata niya. Bagamat magaan lang ang haplos, para bang nakuryente si Luna sa gulat. Hindi niya napigil ang manginig ng kaunti. Dahil sa reaksyon ni Luna, bahagyang dumilim ang mukha ni Lucas. Agad nitong binawi ang kamay at mahigpit na sinabi, hindi ka pwedeng magpakasagad sa sarili mo. Ngumiti si Luna bilang tugon. Hindi ko gagawin. Kapag hindi ko na talaga kaya, babalik ako agad dito at yayakapin ko ang binti mo. Bahagyang lumuwag ang tensyon kay Lucas matapos marinig iyon, okay, sige. Pagkatapos nyon, napakamot si Luna sa ulo habang nakatingin sa kanya, parang may gustong sabihin pero nag-aatubili. May gusto ka bang sabihin? Tanong ni Lucas sa malumanay na tinig, para bang ibang tao ang kaharap niya kagabi. Matagal siyang tinitigan ni Luna na may komplikadong ekspresyon sa mukha. Sa huli, hindi niya napigilan at nagsalita, Lucas, naisip mo na bang humanap ng babae para makasama sa buhay? Agad na lamig ang ekspresyon ni Lucas. Anong ibig mong sabihin? Huwag mo sanang isipin na nakikialam ako sa personal mong buhay. Pero sa totoo lang, maingat na pinili ni Luna ang mga salita bago tapikin ang balikat nito, taos pusong sinabi, pakiramdam ko, kailangan mo ng babae. May mga bagay kasi na kung sobra mong pinipigil, hindi rin maganda para sa kalusugan mo. Hindi ba't may kasabihan nga, kung ano ang iniisip sa araw, siyang napapanaginipan sa gabi. Sa panlabas, parang hindi tinatablan si Lucas ng alindog ng babae. Pero base sa ipinakita niya kagabi, halatang halata na kailangan niya talaga. Sa puntong iyon, tuluyan ng dumilim ang mukha ni Lucas. Ang babaeng ito, sino ba talaga ang may kasalanan? Sino ba ang dahilan kung bakit halos mabaliw ako sa pagpipigil sa sarili ko, kahit napakalapit na ng tukso? Nang makita ni Luna na lalong sama-sama ang timpla nito, napalunok siya at agad na umiwas. Since wala ng oras, pupuntahan ko na si Little Treasure para magpaalam. Tapos diretso na ako sa set. Bye-bye. Kabanata 44. Sa Movie City sa labas ng kabisera. Pagkadating ni Luna, agad sumugod sa kanya ang mga fans ni Dave Thompson na kanina pa nag-aabang sa labas ng gate, galit na galit. Nandyan na si Luna Windsor. Dumating na ang babaeng walang hiya. May lakas pa siya ng loob na magpakita. Malanding bruha, layuan mo si Dave namin. Lumayas ka na sa production na to. Luna, layas na sa production na to. Layas sa entertainment industry. Lumayas ka na. Nagkagulo ang buong paligid. Kaunting security guard lang ang humaharang para protektahan si Luna habang papasok siya. Ang iba sa production crew, nanonood lang. Ang ilan pa, nagbubulungan at palihim na nagtatawanan. Ang bawat tingin nila ay parang patalim na dumudurog sa kanya. Parang mga ahas ang mga mata nila na handa siyang gutihin ng buhay. Hindi niya naiusang maalala ang isang sikat na artista noon na pinilit magpakamatay dahil sa chismis. Sa kanyang suicide note, 3 salita lang ang iniwan, mapanganib ang chismis. Sunod-sunod ang pagbatong mga bulok na itlog at sirang gulay. May isa pang ang nagbato ng bato, kahit hindi naman ito tumama sa direksyon na inaasahan. Ngunit nang makita niyang papunta ang bato kay Amy, ang makeup artist na kasalukuyang nakatayo sa gilid, nanlaki ang mga mata ni Luna. Agad siyang tumalon pasulong. Sa sandaling ang bato ay mga kalahating metro na lang ang layo kay Amy, iniharang niya ang kanyang braso. Isang iglap lang, tumama ang bato. Nabasa ng dugo ang bahagi ng kanyang braso na tinamaan. Nang makita ng nagngangalit na mga tao ang nangyari, napatahimik ang lahat. Pati si Amy ay nanlaki ang mga mata sa takot. Mapatla ang mukha ni Luna habang malamig ang tingin niyang ibinaling sa mga tagahanga. Kung gusto niyong magingay, sige lang. Pero ako ang harapin niyo. Huwag niyong idamay ang mga inosente. Tumigil ka nga dyan sa pagpapanggap.
Tama, huwag ka nang magkunwaring mabait. Isa kang makapal ang mukhang malandi. Lalong tumalim ang mga mata ni Luna. Sino ba ang nagtatakda kung mabuti akong tao o hindi? Isang internet post na walang ebidensya. O isang chismis na walang batayan. Bata pa kayo? Oo, pero umaasa pa rin akong matuto kayong gamitin ang utak bago kumilos. Tandaan nyo, ang mga idolo ang siyang naghuhugas ng kamay sa mga ginagawa ng fans nila. Ang mga salita at kilos nyo ay sumasalamin sa iniidolo nyo. Huwag niyong hayaang magamit kayo sa maling paraan at wasakin ang reputasyon ng idolo nyo nang wala namang dahilan. Alam ni Luna na sa puntong ito, wala siyang pwedeng sabihin na tatagos sa kanila, maliban sa mabanggit ang iniidolo nilang si Dave. Sino ka para pagsabihan kami? Pero teka, may punto rin siya. Sino ba yung nagbato ng bato? Hindi ba't nagkasundo tayo na huwag lalampas sa itlog? Tama, sinong nagbato nun? Nandito tayo para humingi ng hustisya, hindi para sirain ang pangalan ni Dave. Pansamantalang tumigil ang kaguluhan ng mga fans, at saka pa lamang tuluyang nakapasok si Luna sa production set. Pagkadating niya, agad siyang ipinatawag ni Direk Gilbert sa lounge. Luna, nandito ka na. Sige, maupo ka muna. Director, pasensya na po kung nakalikha ako ng problema para sa buong team. May pagkagilty si Luna habang malalim ang pagyuko niya. Nang makita ni Direk Gilbert kung gaano kapayat at haggard ang dalaga, agad siyang inalon ito. Hindi ikaw ang gumagawa ng gulo. Alam ko kung sino talaga ang may pagkana ng lahat ng ito. Yung sabi nilang wala kang talento sa pag-arte, ha, kalokohan lang yun. At yung chismis na kung sino-sino daw sa production team ang tinulugan mo para makapasok sa industriya, isa ako sa nadadamay sa chismis na yan. Sa tingin mo ba hindi ko alam ang totoo? Ilang beses na akong nakakita ng ganitong sitwasyon. Alam ko kung sino ang tama at sino ang mali. Salamat, Director. Taos-pusong pasasalamat ang naramdaman ni Luna sa pagpanig nito sa kanya, lalo na sa ganitong panahon. Pero halatang grabe ang tama nito sa'yo. Tingnan mo ang hitsura mo. Payat, mapatla. Bakit hindi ka muna magpahinga ng ilang araw para makabawi ka? Mungkahi ni Direk Gilbert. Agad umiling si Luna. Hindi na po kailangan, Director. Gusto ko pong ipagpatuloy ang shooting. Sobra na po akong nakaperwisyo sa production team. Kapag nadili pa ang schedule ng filmang, baka hindi ko nakayanin ang konsensya ko. Napabuntong hininga si Direk Gilbert sa ipinakitang determinasyon niya, saka ngumiti. Ay, sige na nga. Pero kapag naramdaman mong hindi mo na kaya, sabihin mo agad sa akin. Tangulang ang naisagot ni Luna. Paglabas niya mula sa pakikipag-usap sa direktor, bigla na lamang siyang hinailan ng isang malakas na kamay patungo sa isang sulok. Ang lalaking humila sa kanya ay may halatang pag-aalala sa mukha, at pati ang dating malagintong buhok nito ay mukhang lupaypay. Luna, ayos lang ba ang braso mo? Maliit na sugat lang, nalinis at naayos na rin. Kalma ang tono ng boses ni Luna. Namumuo ang galit sa mukha ni Dave. Dapat sana maglalabas ako ng statement para ipaliwanag sa fans ko ang totoo. Pero pinalitan ni Lay ang password ko sa Facegram at hindi niya ako pinayagang mag-login. Sabi niya mas lalo lang lalala ang sitwasyon para sa'yo kapag nagsalita ako ngayon. Tinapik ni Luna ang dibdib niya at kunwaring napabuntong hininga ng may ginhawa. Buti na lang matalino si Lay, hindi gaya ng iba riyan. Napakunot ang noo ni Dave, halatang nasaktan. Grabe ka naman, ang gusto ko lang naman, tulungan ka. Napailing si Luna na parang nawalan na ng pag-asa. Kung gusto mo talaga akong tulungan, bibigyan kita ng heads up. Mamaya, magpapanggap akong isang inosente at mahinhin na bulaklak. Makisabay ka sa acting ko, at huwag kang gagawa ng kahit anong hindi ko sinabi. Kung hindi, huwag mo akong sisisihin kung talagang tapusin ko na ang koneksyon nating dalawa. Napakamot si Dave sa tainga at napakunot ang kilay. Ano raw yung sabi mong magpapanggap ka na ano? Isang inosenteng bulaklak, may problema ba doon? Teka lang, sigurado ka bang kaya mong magpanggap ng ganyan? Ikaw pa, parang wildflower na may tinik. Lumayas ka nga, inis na bulyo ni Luna kay Dave. Kabanata 45. Nagkataong karamihan sa mga eksena ni Luna ay mga eksenang kaaway niya si Gia. Habang binabasa niya ang script sa lilim ng isang puno, isang sarkastikong tinig ang biglang umalangaw sa kanyang likuran. Oh, sino to? Ang ating bigating bituin. Luna, sikat ka na talaga ngayon. Lahat kilala ka na. Hehe, pati na rin ang lahat ng iskandalong ginawa mo. Ang kapal ng mukha mo, nagawa mo pang bumalik dito sa set matapos mong guluhin ang lahat. Malisyosong ngumiti si Gia habang pinagmamasdan ang pagbagsak ng imahe ni Luna. Alam niyang kapag tuluyang natanggal si Luna sa proyekto, siya ang papalit sa papel nito at magkakaroon siya ng eksenang kasama si Dave. Kagatang labi, nangangatog ang katawan ni Luna, ngunit nanatiling tahimik habang nagpapakitang tila kaawa-awa. Lalong natuwa si Gia nang makita ang hitsura ni Luna. Nilapitan niya si Dave at malambing na nagsalita, Dave, dapat lumayo ka sa mga katulad niya. Sisirain lang niya ang reputasyon mo. Nabawasan na nga ang mga fans mo dahil sa kanya. Paglapit pa lang ni Gia, agad kumalat ang matapang niyang pabango. Namutok ang mga ugat sa sentido ni Dave. Gusto na sana niyang sumabog sa galit pero naalala niya ang babala ni Luna, kaya napilitan siyang pigilan ang sarili. Malalim siyang huminga. Dahil hindi siya pinansin ni Dave, inisip ni Gia na masama lang talaga ang mood nito dahil sa nangyayari. Kaya't pinilit niya itong aliwin, Dave, huwag ka nang mag-alala. Sa dami ng pressure mula sa publiko, mapipilitin din ang production na palitan si Luna. Ang ingay mo, single ni Dave, pilit pinipigilan ang sarili, at buong lakas na pagpipigil ang kinailangan niya para maisatinig ang tatlong salitang iyon.
Pasensya na, Dave. Hindi na kita istorbohin, sagot ni Gia, kunwaring nasaktan. Hindi siya masaya sa malamig na trato pa rin sa kanya ni Dave, pero matapos mag-isip-isip, mabilis din niyang nabawi ang mood niya. Wala rin naman daw si Say ang magalit. Sa oras na siya na ang maging second female lead, marami na siyang eksenang kasama si Dave. Napangiti siya sa ideya ng mga intimate scenes nila. Pero teka lang, bakit kaya gusto pa ng direktor na ituloy pa rin ang mga eksena nila ni Luna? Sayang lang sa oras. Gayunpaman, gustong-gusto niya ang isa sa mga eksenang kukunan ngayon, yung eksena kung saan masasample niya si Luna. Sa isip niya, pagdating ng eksenang yun, sisiguraduhin kung mapapahiya ka. Director, sa palagay ko mas magiging makatotohanan ang eksenang ito kung totohanin ko ang sampal. Ano po sa tingin niyo? Si Gia, na bihirang magpakita ng malasakit sa pag-arte, ay ngayon pa nagkusang makipag-usap tungkol sa eksena. Alam ni Direk Gilbert ang iniisip niya, kaya't mariin siyang tumugon, ang mahalaga rito ay ang tamang anggulo ng kamera. Sapat na ang halos dumampi lang sa pisngi. Roger that, sagot ni Gia, ngunit sa isip niya, wala siyang balak sumunod. Desidido siyang tutuhanin ang sampal, at baka lampasan pa ng ilang ulit, para mapahiya ng husto ang babaeng yun. Hindi na ito bago sa kanya. Ilang beses na rin siyang gumanti sa mga eksena, at laging tagumpay. Matapos ang paghahanda ng lahat, nagsimula na ang shooting. Sa eksenang ito, kakapasok pa lamang ni Gong Sanli sa palasyo gamit ang alias na Nanwumeng. Isa pa lang siyang hamak na aliping babae, pero dahil sa isang sulyap ng emperador sa kanya, pinagselosan siya ni Consort Beck at ipinatawag sa Qin Palace para pahirapan. Walang hiya kang babae, naglakas loob kang akitin ng emperador sa harapan ko, sigaw ni Consort Beck, at kasunod nito'y mabilis na inundayan ng sampal. Pagkilos pa lang ni Gia, agad naningkit ang mga mata ni Luna. Bahagya siyang yumuko, lumihis ng konti, mataktikang iniwasan ang kamera at mabilis na nakailag sa palad ni Gia. Ngunit sa itsura, para bang tinamaan siya ng malakas at tuluyang tumilapon sa lupa. Pagbagsak niya, iniliko ang ulo at nagsuka ng dugo. Luna, napasigaw si Direk Gilbert sa gulat. Nagkagulo rin ang buong production crew, agad na naglapitan sa kanya. Gia Queen, ngayon ka lang ba natutong umarte? Ni hindi mo makontrol ang lakas mo. Sigaw ni Direk Gilbert, na sa unang pagkakataon ay nawala ang kanyang mahinahong pag-uugali. Hindi man siya nakikialam sa mga personal na isyu sa labas ng shooting, pero hindi niya kailanman pinapayagan ang ganitong klase ng kababuyan sa mismong set. Ako, halata ring natakot si Gia. Totoo, gumamit siya ng lakas kanina, pero hindi sapat para itapon sa lupa si Luna at magdugo pa ito. Lalo na't alam niyang naiwasan siya nito. Hindi niya ito talaga nataman. Kaya't napasigaw siya ng may halong gulat at protesta, hinawakan ko lang ng bahagya. Hindi ko naman siya tinamaan ng totoo. Nagkukunwari lang siya. Gayunpaman, dahil sa napakasamang reputasyon ni Gia sa industriya at sa mahabang listahan ng kaparehong insidente, dagdag pa ang lantaran niyang galit kay Luna, wala ni isa mang naniwala sa kanya. Director, ayos lang ako. May hiwa lang sa loob ng labi ko. Mawawala rin yan kapag nalagyan yelo. Siguro gusto lang ni Gia na mas maging makatotohanan ang eksena, kaya huwag na po kayong magalit. Ani Luna, may masaklap na ngiti sa mukha, para bang biktima ng maling paratang pero pilit na nagtimpi. Ang hitsura niya na para bang buong tapang na nagtitiis sa kabila ng kawalang katarungan ay nagbigay ng simpatsya sa karamihan lalo na sa direktor. Sa gilid, hindi makapaniwala si Dave habang nanginginig ang sulok ng labi niya. Halos atakihin siya sa gulat. Ang babaeng to, ang galing magpanggap na inosente at kaawa-awa. Samantala, galit na galit si Gia nang makita ang maamong anyo ni Luna. Luna, ang kapal pa rin ng mukha mo. Nagkukunwari ka pa rin. Ikaw mismo ang kumagat sa sarili mong labi. Siguradong may tinagang blood capsule ka dyan. Gia, tama na yan. Single ni Direk Gilbert, punong-puno ng galit. Agad siyang hinailan ng assistant niya papalayo habang pabulong na nakiusap. Miss Gia, tama na po. Baka lalo magalit sa iyo ang direktor. Tayo pa rin ang lalabas na mali sa nangyaring to. Sa totoo lang, naniniwala rin siyang sinadya talaga ni Gia ang ginawa niya. Masyado na siyang sanay sa ganitong eksena habang kasama ito. Pero biglang lumingon si Gia at sinampal ang sariling assistant sa mukha. Tumahimik ka nga, ikaw ba ang boss dito? Tumilapon sa sahig ang assistant. Parang eksenang sinadya talagang ulitin. Bumagsak ito gaya ni Luna, at may tumulo ring dugo sa gilid ng labi. Nagmadaling lumapit ang ibang production staff lalo na yung mga mabababa rin ang posisyon gaya ng assistant at idol alayan ito. Ang mga tingin nila kay Gia ay puno ng pagkasuklam. Kahit pa may mga usap-usapan sa personal na buhay ni Luna, kailan may hindi niya ito dinala sa trabaho. Lagi siyang propesyonal at magalang. Samantalang si Gia Queen ay isang ganap na palengkera. Kabanata 46. Ngayon lang naranasan ni Gia Queen ang mapagbintangan at hindi paniwalaan. Namumula ang kanyang mukha sa galit at kahihiyan, at parang anumang sandali mawawalan siya ng malay sa sama ng loob. Handa na sana siyang sugurin si Luna kahit isantibi na ang imahe niya, nang may biglang humawak sa kanyang pulso. Gia, alam ko gusto mong magpasikat sa direktor, pero hindi mo naman kailangang umabot sa ganito. Kung sino mang nakakaintindi, baka sabihing delikado ka. Pero paano yung iba? Anong tingin nila sa'yo ngayon? Ang boses na yun ay nagmula kay Snow, nakapapasok lang sa set. Wala naman siyang eksena ngayong araw. Hindi na sana siya pupunta, pero dahil narinig niya may nangyayari kay Luna, hindi niya napigil ang dumaan. Hindi niya inaasahan na ganito ang madadatnan niya. Ano bang ginagawa nitong Gia Queen na to?
Napakagandang pagkakataon na sana para pabagsakin si Luna, pero sinayang lang nito. Nakita niyang unti-unti nang pumapanig ang lahat kay Luna dahil sa matinding galit nila kay Gia, kaya't dali-dali siyang sumugod para suluhin ito bago tuluyang malugmok. Para bang nakakita ng kakampi si Gia, agad siyang kumapit kay Snow at umiiyak na nagsumbong, "Snow, niloloko ako ng babaeng yun. Gusto niya akong suruan." Ngunit dahil alam niya makakapinsala pa ito sa sitwasyon kung patuloy siyang magsasalita, agad siyang hinailan ni Snow sa isang sulok. "Bakit hindi ka pa naghintay ng kaunti? Mawawala rin yang si Luna sa cast. Bakit mo kailangang makipagtalo ngayon? Gusto ko lang siyang turuan ng leksyon." Single ni Gia, halatang desperado. "Pero ni hindi ko siya tinamaan." Umiwas siya tapos kunyari tinamaan ng malakas, nagsuka pa ng dugo. Tinapunan ni Snow ng sulyap ang direktor na inaalo si Luna, na kasalukuyang nagkukunwaring maunawain. Agad niyang nakuha kung anong klaseng eksena ang pinapakita nito. Kailangan niyang isipin kung paano pa ito maisasalba. "Gia, kahit maniwala pa ako sa'yo, walang silbi kung hindi naniniwala ang lahat. Kahit anong paliwanag mo, walang mangyayari. Ang pinakamainam na gawin mo ngayon ay humingi ka ng tawad kay Luna." Parang sumabog ang ulo ni Gia sa narinig. "Ano, magsusorry ako sa kanya? Hindi pwede. Snow, bakit mo siya kinakampihan?" Dahil sa kahangalan ni Gia, halos himatayan na si Snow sa inis. "Hindi mo ba nakikita? Ang lahat ay nagsisimula ng maawa sa kanya dahil sa nangyari. Gusto mo bang makabangon pa siya sa gulot makasama ulit si Dave mo sa eksena?" Sandaling napaisip si Gia, pero sa huli, hindi pa rin siya pumayag. "Hindi ako pupunta, mas gugustuhin ko pang mamatay kaysa humingi ng tawad sa malanding yon." Anong epekto ba ng ganitong kaliit na isyu? Sa isip niya, sapat na sigurong mag-abot siya ng kaunting regalo sa mga tao para pakalmayan sila pagkatapos. Nang mapagtanto ni Snow na hindi na niya mapipilit pa si Gia, wala na siyang nagawa kundi hayaan na lang ito. Umaasa na lang siyang hindi na ito lilikhapan ng gulo. Sa totoo lang, tiyak na wasak na ang reputasyon ni Luna. Kahit ano pa ang gawin nito, puro maliliit na pagka na lang ang kaya niyang gawin. Paano niya mababawi ang lahat mula rito? Tinatayang hindi rin magtatagal ang misteryosong sponsor sa likod ni Luna. Sino ba naman ang gugustuhing may kasintahang may sirasirang reputasyon at nagtaksil pa? Pagkatapos ng lahat ng ito, unti-unti ring kumalma si Snow. At para na rin maiwasan ang panibagong tensyon, napagdesisyonan ni Direk Gilbert na huwag nang ulitin ang eksena at gamitin na lang ang nakuhanan kung saan sa mukha ng dugo si Luna. Ang ikalawang eksenang kukunan ay ang tagpo kung saan kakatalaga pa lang kay Gongsun Lee bilang consort, habang nawalan naman ng pabor si Consort Beck at itinapon sa Cold Palace. Pumunta si Gongsun Lee upang dalawin si Consort Beck at ibunyag ang kanyang tunay na pagkatao. Buti na lang, ligtas na eksena ito, puro emosyon at dialogo, walang aksyon. 3, 2, 1, action. Nagsimula na ang shooting. Sa loob ng Cold Palace, nakaupo si Consort Lee sa isang malapad na upuan, malamig ang titig mula sa gilid ng mata sa abang anyo ng babaeng nakaluhod sa harapan niya. "Consort Beck, alam mo ba kung bakit ako galit na galit sa'yo? Kung bakit kita itinulak sa bingit ng kamatayan? Malandi kang babae, inggit ka lang. Inggit ka kasi mahal ako ng emperador. Ako ang paborito niya." Tumawa si Consort Lee na parang nakarinig ng pinakakatawa-tawang biro sa buong mundo. "Ako, naiinggit, sa pagmamahal ng bulok na matandang yun. Consort Lee, ikaw, baliw ka na yata. Isusumbong kita sa Emperor. Sasabihin ko sa kanya kung paano mo ako." Pero bigla siyang tinapunan ni Consort Lee ng malamig at mapanganib na tingin. Agad siyang natahimik, matapos nyon, binitawan ni Consort Lee, dahan-dahan ngunit may diin, ang mga salita, "Consort Beck, alam mo ba kung sino talaga ako? Naalala mo pa ba ang pangalang, Gongsun Lee? Ikaw, hindi na maituloy ni Gia ang linya niya." "Cut, isa pa," sigaw ni Direk Gilbert. Inulit ang pagkuha ng eksena. "Consort Beck, alam mo ba kung sino ako? Naalala mo pa ba ang pangalang, Gongsun Lee?" Mas matalim ang tingin ni Luna ngayon, para bang may tanikala ng galit na dumadaklat sa leeg ni Gia. Ikaw ay. Cut, ulitin natin. Pangatlong take. "Consort Beck, alam mo ba kung sino ako? Naalala mo pa ba ang pangalang, Gongsun Lee?" Ngayon, ang boses ni Luna ay puno ng panibugho at puot, parang maltong bumabangon para maningil ng buhay. Ramdam ng lahat ng nasa paligid ang matinding galit at sakit sa bawat salita. Ikaw si Gongsun Lee. Paano naman, paano?" Para siyang silang plaka, paulit-ulit lang. Muling nalimutan ni Gia ang linya. Cut, sa pagkakataong ito, tuluyang napuno ng galit si Direk Gilbert. Inihagis niya ang script sa sahig at pasabog na sumigaw, "Gia Queen. Anong problema mo? Ganyan ka simple, hindi mo pa maalala. Binabasa mo ba talaga ang script mo? Hindi mo rin siya masisisi." Napakagaling ni Luna sa eksenang iyon. Tama ang emosyon, ang bitaw ng linya, ang galit na umaapaw. Pwede na sanang maging perpektong take kung hindi lang nasira ng katangahan ni Gia. Lahat ng staff na nanonood ay napakunot ang noo at nagsimulang magbulungan, hindi na may tago ang pangungutya sa mga mukha nila. May diferensya ba talaga si Gia Queen? Paulit-ulit na lang ang linyang yun, kahit ako kayang-kaya ko ng isa ulo. Ikaw si Gongsun Lee. Paano mangyayari yun? Patay na si Gongsun Lee. Ang ikli na nga ng linya, hirap na hirap pa siyang tandaan. Yung post na nagsasabing pangit umarte si Luna, dapat makita nila tong si Gia Queen. Doon nila malalaman ang tunay na kahulugan ng kalokohan. Sa totoo lang, magaling si Luna.
Napansin niyo ba, hanggang ngayon, lahat ng eksena niya, one take lang. Yung mga cut niya, dahil lang sa pagkakamali ng iba. Tama, akala ko dati nagkukunwari lang siya, pero kahapon. Grabe ang galing niya bilang batang Gongsun Lee. Kahit pa tinutokso niya si Dave, ewan ko, pero hindi siya nakakainis, ang totoo, napapalpitate pa nga ako. Tama, ako rin, sobrang kilig ko kahapon habang nanonood. Kapag pinalitan siya ng iba, siguro hindi na rin ako manonood. Pakiramdam ko, si Luna talaga si Gongsun Lee. Habang tumitindi ang simpatsya ng lahat para kay Luna, hindi sukat akalain ni Snow na lalo pang lalala ang sitwasyon. Sa loob-loob niya, ilang daang beses na niyang isinumpas si Gia. Pero sa labas, kunwari nag-aalala pa siyang lumapit. Gia, anong nangyari? Hindi ka ba okay ngayon? Galit na galit at parang baliw na si Gia, hindi ko rin alam kung anong meron ngayon. Pag tinitingnan ko si Luna, parang nawawala ako sa sarili ko. Parang may sumpa. Anong sumpa? Hindi naniwala si Snow, at sa isip niya, galing lang to sa palpak na acting at katamarin ni Gia. Pero nagpigil siya ng emosyon at sinubukang aliwin ito. Sige lang, huwag kang ma-pressure. Sabayan kita sa ensayo. Kaya tinulit nila ang linya. Sa wakas, na-memorize naman ni Gia ng tuloy-tuloy. Oh, di ba? Kaya mo naman pala, sabi ni Snow na pinipilit siyang hikayatin. Agad namang bumalik ang kumpiyansa ni Gia at dali-daling lumapit kay Direktor. Direktor, ready na po ako. Sa panahong iyon, medyo kalmado na si Direk Gilbert at bumalik ang mahinahong ekspresyon. O sige, simulan na natin. Ngunit, pagdating sa take, muling nalimutan ni Gia ang lahat ng linya niya. Hindi siya pumayag, paulit-ulit niyang sinubukan, pero sa huli, umabot siya ng 28 na retake. Napakasimple ng eksena, pero inabot sila ng gabi at hindi pa rin ito matapos-tapos. Sa bandang huli, puro reklamo na ang buong production crew. Hindi naman sila gumagawa ng teleserye, pelikula ito, kaya bawat take ay mahal. Sayang sa film, sa oras, sa lakas. Pagdating ng ika-33 retake, natulala na lang si Gia sa gitna ng set, tapos biglang sumigaw na parang isang baliw at umatake kay Luna. Luna, malanding demonyo kang hayop ka. Anong ginawa mo sa akin? Bakit hindi ko maalala ang linya ko? Ikaw to, kasalanan mo to. Nagmadaling tumakbo ang mga assistant para awatin siya, pero sa sobrang pagkabaliw ni Gia, tinulak niya ang mga ito. Maging si Snow na sumusubok tumulong, nasugatan pa sa gasgas niya. Doon na tuluyang napuno ang lahat. Grabe na talaga to, siya na nga tong may kasalanan, siya pa yung galit. Sa kanya ba dapat ibaon ang script para matandaan niya? Wala man lang konsensya, ginawa niyang gabi ang trabaho ng lahat. Kawawa naman si Luna, siya pa ang pinagtitripan ng ganito. Napansin niyo ba, simula nang dumating si Dave sa set, tsaka lang nangyari lahat ng to. Kung matatanggal si Luna sa production, sino ang pinakamakikinabang? Hindi niya na kailangan itanong. Sa sinabi na iyon, nagkatinginan na lang ang lahat, alam na. Kabanata 47. Sa huli, nagsiuwian ang lahat na hindi maitago ang pagkainis. Dahil sa kaguluhang ginawa ni Gia, pinilit siya ng direktor na magpahinga ng 2 araw para kumalma. Habang si Luna na may tapos ng magtanggal ng makeup at nag-aayos na ng gamit pauwi, tahimik na pumasok si Snow. Naka-cross arms ito at puno ng paghamak ang tingin. Luna, hindi ko akalaing ganito kakatuso. Oh, ako ang tuso. Ngumiti si Luna ng banayad at sumulyap sa sugat sa braso ni Snow. Isang matinding gasgas na si Gia ang may gawa. Kumurap siya na parang inosente. Hindi ba't ikaw ang may great vision? Ang galing mo pumili ng teammate, ah. Ikaw, napakagatlabi si Snow, nanginginig sa galit. Sa sobrang puot, parang sisubog na ang dibdib niya. Paanong hindi niya naisip na magiging ganito katanga si Gia? Wasak na nga ang reputasyon ni Luna, pero ngayon, parang unti-unti pa nitong nababaligtad ang sitwasyon. Maging ang production crew, unti-unti na ring nababago ang tingin sa kanya. Sigurado si Luna na may binabalak na naman ito. Kailangan niyang makaisip agad ng paraan. Hindi siya pwedeng maunahan. Pagkatapos ng maikling banggaan nilang iyon, lumabas na si Luna ng set. Nang biglang tumunog ang cellphone niya. Isang text message. Corrupted Devil King, hihintayin kita sa eskinita sa harap. Matipid siyang nag-reply, magkanya-kanya na lang tayo ng daan. Kita tayo sa bahay, pupuntahan na lang kita. Isang oras ang lumipas. Number 6, Platinum Palace. Kakapunta pa lang ni Luna sa pintuan nang bigla siyang hinayla paloob ni Dave. Palinggalinga ito habang sumisilip sa labas ng pintuan, kaliwat kanan, para bang may iligal silang ginagawa. Dati, wala namang pakialam si Dave kung makitang may koneksyon sila ni Luna. Sa totoo lang, gusto pa nga niyang ipagsigawan ito sa buong mundo. Pero matapos ang lahat ng nangyari, napaisip na siya kung tama ba ang mga ginawa niya noon. Pagkapasok sa loob, inilapag ni Luna ang bag, tinanggal ang sapatos, at naupo sa sofa na parang pagmamayari niya ang lugar. Nakaupo nang nakataas ang mga paa. Agad siyang nagabot ng kamay. Nakunan mo ba ang video? Walang masabi si Dave habang pinagmamasdan siya. Wala man lang pakialam sa hitsura niya sa harap nito. Itong babaeng to, hindi na ba talaga ako lalaki sa paningin niya? Ang asal niya ngayon, eksaktong-eksaktong tulad ng karakter niyang palaban sa pelikula. Iniisip mo rin bang isa akong palpak na kakampi? Syempre meron akong kuha. Inabot niya ang cellphone niya na may bahid ng yamot. Simula pa lang nang sabihin ni Luna na gusto niyang magmukhang inosente, nahulaan na niya ang plano nito. Syempre pa, hindi ito matatapos ng walang footage ng gulo. Pinanood ni Luna ang video.
Tumanggaw-tango siya habang ngumunguya ng invisible chicken leg. Ayos, magdadagdag ako ng chicken leg sa meal mo. Pagkatapos nyon, binuksan niya ang social media account na gamit ang kanyang main account. Siyempre, hindi ito para humingi ng tawad kagaya ng gusto ni Jasmine kundi isang maikli pero mabigat na post. Lalabas at lalabas din ang katotohanan. Pagkatapos i-post iyon, agad siyang nag-login sa side account niya at nag-message sa isang kilalang vlogger na dalubhasa sa chismis tungkol sa Golden Age Entertainment. Ipinasa niya rito ang video ng tuloy-tuloy na kapalpakan ni Gia Queen sa shoot. Magkaaway talaga ang kumpanya ng vlogger at ang sa kanila, kaya hindi pa lumilipas ang ilang minuto, agad ding lumabas ang post. Ulit ng 33 beses. Ang pinakamalalang flower vase sa industriya ng entertainment, panoorin niyo kung paano umarte ng parang tae. Palinggan si Dave habang pinagmamasdan siya. Isa lang ang pinasahan mo. Hindi mo ba ipapasa sa iba? Pinagpag-yearin ko yung video na yan. Hindi siya pinansin ni Luna, abalang-abala sa pagbabasa ng comment section. Tama na yan para makakuha ng attraction. Ang susunod, hayaan na lang natin silang magkalat. Sa tingin mo ba ikaw lang ang nag-record kanina? Bakit hindi mo ginamit yun laban kay Gia nung umpisa pa lang? Reklamo ni Dave, kung ginawa mo yun noon pa, baka napalitan na agad siya, at hindi na ako inabot ng 2 araw na pagtitiis sa babaeng yun. Walang nakaintindi kung bakit bigla na lang hindi matandaan ni Gia ang mga linya niya. Pero si Dave, siya lang ang tunay na nakakaalam kung ano talaga ang nangyari. Iyon ay dahil sinadya talaga ni Luna ang tinatawag na pressure acting. Ang pressure acting ay isang teknik na kayang gamitin lang ng mga veteranong aktor. Sa pamamagitan ng husay sa pag-arte, kaya nilang i-pressure ang keksena nila hanggang sa maapektuhan ito mentally. Nagiging abnormal ang kilos, nakakalimutang bigla ang linya, at sa matinding kaso. Pwede pa itong mauwi sa mental block na hindi na tuluyang malampasan habang buhay. Iilang artista lang sa buong industriya ang kayang gamitin ang teknik na ito. At ang mas nakakatakot, mahirap malaman kung ginagawa ba talaga ito, dahil hindi mo masabi kung mahusay lang ba talaga silang umarte o sinasadya nilang manira. Kaya nitong sirain ang isang tao nang walang iniiwang ebidensya. Napairap si Luna, hindi ko naman pwedeng basta-basta ilabas ang mga alas ko, no? Una sa lahat, kailangan ng tamang timing para gamitin ang ganitong teknik. Kagaya ng eksena kanina, perpektong pagkakataon para i-down si Gia. Pangalawa, nakakabagal ito sa takbo ng shoot, kaya hanggat maaari, hindi niya ito ginagamit kung hindi talaga kailangan. Di napigil ang mapangiti ni Dave habang biglang sumagi sa isip niya ang ilang hindi ka nais-nais na alaala. Wow, pinarangalan mo pala ako. Isa ako sa mga pinakawalan mo ng teknik na yan. Noong araw, halos mawasak din ang composure niya sa eksena dahil sa pressure acting ni Luna. Pero hindi siya kagaya ni Gia na basta na lang bumigay. Kinaya niya, nalampasan niya iyon. At dahil doon, biglang gumaling palalo ang acting skills niya. Pagkatapos ng usapang yun, biglang tumitig si Dave sa kanya na parang may alab ang mga mata. Teka, hindi pa ba tayo magdi-dinner ngayon? Di ba nangako kang ililibre mo ako? Tapos maglalaro rin tayo dapat. Alam naman ni Luna na may kasalanan siya, kaya napabuntong hininga siya at sumuko. Sige na nga, kakain na tayo, at oo, maglalaro rin tayo. Text ko lang si Lucas. Biglang nagiba ang ekspresyon ni Dave. Temporarily ka lang naman nakatira sa kanila para kay Little Treasure, bakit parang kailangan mo pang mag-report? Anong meron sa inyo ni Lucas? Napailing si Luna, para kay Little Treasure ang text ko, hindi para kay Lucas, gets mo? Wala na siyang energy para makipagtalo pa. Tinignan niya ang phone at nag-type ng message. My dearest darling, abala si tita ngayong gabi kaya baka gabing-gabi na akong makauwi. Huwag kakalimutang kumain at matulog, ha? Kapag may time na si tita, bibilhan kita ng mga cute na damit. I love you, Moa. Napasimangot si Dave habang binabasa ang message. Grabe ka, bakit ang lamang-lamang mo kay Little Treasure? Nung tayo pa, ni minsan di ka naging ganyan sakin. Lagi mo pa akong binubugbog kapag nag-aaway tayo. Tiningnan siya ni Luna nang nakatagilid. Kasi, deserve mo naman ang mga bogbog ko noon. Si Little Treasure, ang bait-bait, talagang ipaglalaban mo yung sarili mo sa kanya. Napakislap ang mga mata ni Dave na parang sinag ng araw. Luna, sabihin mo nga, minahal mo ba talaga ako noon? O nilapitan mo lang ako dahil sa... Nagulat si Luna, hala, ano ka ba? Syempre hindi. Ikaw talaga, itinutok ni Dave ang daliri sa kanya, pero hindi niya may tuloy ang sasabihin sa sobrang inis. Umayos ng upo si Luna at nakangiting samandal habang nakapatong ang baba sa palad. So, busog ka na ba sa galit? Tara na, kakain pa tayo, di ba? Nagngangalit ang panga ni Dave. Okay, kakain tayo. Hindi siya pwedeng matalo sa kalokohan ni Luna. Kabanata 48. Sa Ford Residence. Nakahiga si Lucian sa sofa habang yakap-yakap ang isang malaking unan. Kung may buntot lang siya, tiyak na pumapagaspas na ito sa saya. Kuya, kwento mo na, anong nangyari kagabi? Dahil sa sinabi sa kanya ni Luna kaninang umaga na, maghanap ka ng babae, medyo madilim pa rin ang mood ni Lucas. Wala siyang gana sa mga haka-haka ng kapatid. Ha, huwag mo sabihin, hindi mo na nakontrol ang burning love mo kagabi at pinuntahan mo siya. Tapos, may nangyari, tapos hindi mo sinasadyang gisingin si Luna. Kaya nagkunwari ka na lang na sleepwalking. Ang utak ni Lucian sa pag-iimbento ng detalye, hindi basta-basta. Tiningnan siya ni Lucas ng diretsahan. Lahat na lang ng talino ng kapatid niya, dito ginugugol.
At sa isang tingin pa lang sa mukha ng kapatid, alam na ni Lucian na tama ang hula niya. Napatingala siya, parang napa-in-love sa sarili. Grabe, ang talino ko talaga. Kuya, kilalang kilala na kita. Pinakita ni Lucian na parang humihingi siya ng gantimpala, kaya't nagsalita si Lucas ng bukas palad, makakakuha ka ng isang buwang bakasyon. Tuwang-tuwa si Lucian at halos tumalon sa tuwa. Agad siyang nagsalita ng may pagsisisi, bro, kung patuloy mong gagawin yan, sayang naman ang lakas mo. Bakit hindi mo na lang agad binangga si Luna? Sayang. Tiningnan siya ni Lucas ng malamig at tanong na parang nanghihinayang, anong mangyayari sa tingin mo kung ginawa ko yun? Pinag-isipan ni Lucian at seryosong sinabi, gamitin mo pa rin si Little Treasure bilang dahilan para magkalapit kayo nang hindi siya mag-alala at tumakas. Kung in-expose mo ang plano mo ngayon, tiyak na tatakbo siya palayo. Hindi nakapagsalita si Lucas sa sagot ng nakababatang kapatid. Bagamat totoo ang sinabi ni Lucian, hindi na itago ni Lucas ang pagkainis na marinig ito mula sa kanya. Sa totoo lang, gusto niyang malaman kung ano ang iniisip ni Luna noong mga oras na iyon, kaya't nagpakalakas loob siya noong gabing iyon. Pero nang makita niya ang matinding takot at pagtanggi ni Luna, nagising siya mula sa pagkakamali. Pagkatapos ng mga pangyayaring iyon, napatunayan niyang tama ang desisyon niyang maghintay. Kung hindi, tiyak na matatakot si Luna sa kanya at tuluyan siyang iwasan. Brad, pwede ba kitang tanungin? Bakit parang hindi stable ang mood mo lately? May nangyari ba? Tanong ni Lucian ng maingat. Taktika na niyang sinabi yan. Sa totoo lang, parang irritable si Lucas, parang babae na may period. Inilapat ni Lucas ang mga daliri sa armrest ng upuan, kalmado niyang sinagot, yung nagpadala ng mga bulaklak noon, si Dave Thompson. Ano, matagal bago nakapagsalita si Lucian sa gulat. Pagkatapos, bigla siyang tumalon. Ano, si Corrupted Devil King, si Dave Thompson. Kababalik niya lang, di ba? Narinig ko pa na siya ang magiging second male lead sa Land Under Heaven. Hindi niya akalain na may ganitong koneksyon pala sila ni Luna. Mukhang may dahilan kung bakit bigla itong bumalik. At ang unang pelikula na pinili niya ay Land Under Heaven, marami silang eksena roon, sok-sok. Teka, namit na ba niya si Little Luna? At nakita mo ba, may nakita ka bang ambiguous na eksena? Tiimbagang lang ang naisagot ni Lucas. Tama ang hula ni Lucian. My God, kaya pala hindi ka matinong kumilos lately. Sambit ni Lucian habang naglalakad-lakad sa harap. Sino ba naman mag-aakala na may traidor tayo sa loob? Paano na yung KD? Nalaman mo ba yun? Bumagsak ang mga mata ni Lucas sa dilim. Yung nagpadala ng diamond, bigla na lang nawala matapos umalis sa set. Wala ring makitang pinagmulan ng diamond. Malamang ay smuggled goods mula sa isang espesyal na channel. Napamaang si Lucian sa narinig. Isa pang sakit ng ulo. Huwag naman sanang may kinalaman ng Ford family dito, ha? KD, may nakikilala ba tayong ganong initials sa paligid? Wala naman yata, di ba? Namilog ang mga mata ni Lucian. Ang komplikado ng buhay pag-ibig ng kuya ko. Yung iba, parang romantic drama lang, siya. Parang mystery detective novel. Habang ang dalawa ay abala sa kanilang usapan, biglang tumunog ang cellphone ni Lucas. Isang mensahe mula kay Luna. Pagbasa sa mensahe, parang may mapanganib na bagay na gumagalaw sa mga mata ni Lucas. Lumapit si Lucian na puno ng curiosity. Ano yung sinabi ni Little Luna sa message? Bakit parang si kuya ay niloko? Tinitigan ni Lucas ang mensahe ng ilang segundo bago agad na tinawagan si Luna. Sa residence number 6, mabilis na sinagot ni Luna ang tawag. Hello, Lucas, may problema ba? Nabasa mo ba ang mensahe na ipinadala ko? Huwag kalimutan ipakita kay Little Treasure. Nabasa ko. Nasaan ka? Tanong ni Lucas. Tiningnan ni Luna ang kusina, kung saan abala si Dave sa pagpapakita ng kanyang culinary skills. Nasa bahay ni Dave, may mga bagay kaming kailangang pag-usapan, tapos, kakauwi lang niya kaya nagda-dinner kami para i-welcome siya. Okay, naintindihan ko. Pupunta ako mamaya, kalmadong sabi ni Lucas. Ngunit sa kabilang linya, nagulat si Luna, pupunta ka. Ano, may problema ba? Binalik ni Lucas ang tanong, may kaunting lamig sa tono. Wala, mabilis na sagot ni Luna. Ang labis niyang kalmado, hindi ko na siya matutulan. Pagkatapos nilang magtawagan, nakita ni Luna na naguguluhan siya, kaya't tinanong siya ni Dave, anong nangyari? Sino ang tumawag? Si tito mo, sabi niya pupunta siya mamaya. Anong sinabi mo? Nahulog ang kutsara mula sa kamay ni Dave na may tunog na kalabit. Tinuturo siya nito at nagrereklamo, Luna Windsor, sinabi mo walang nangyayari sa inyo. Magkalapit lang kami, bakit mo siya tinawagan? Relax lang, huwag kang magtampo. Sabi ni Luna habang ipinapakita ang aburido niyang mukha, hindi ko siya pinapante dito. Tinanong lang niya kung nasaan ako, at sumagot lang ako ng natural na nasa welcome dinner kami. Tapos, sinabi niya na pupunta siya. Siguro dahil pakiramdam niya, bilang senior, kailangan niyang alagaan ka, kaya pupunta siya. Ganon siguro ang logic niya. Inis na inis si Dave, tumapo ng isang mangkok sa sahig, anong logic yun? Akala mo ba si Lucas yung tipo ng tao na lalapit sa iba? Akala mo ba makikikain siya sa akin? Pagnyayaya nga siya ng mama ko para mag-lunch, swerte siya kung makahanap ng schedule after 6 months. Distance ang middle name niya. Ipinagkibit balikat ni Luna, pinagmumumura siya sa mga mata. Ang sama mo naman, hindi ba't concern lang siya para sa iyo? Bakit lagi mo kaming pinagsasama ni Lucas? Saan ba kami bagay? Bumulong si Dave, intuit ayon to ng mga lalaki, anong alam mo?
Habang sila ay nagtatalo, biglang tumunog ang doorbell. Binigyan ni Luna si Dave ng matalim na tingin, bilang babala na mag-ingat sa mga sasabihin, saka siya tumayo at binuksan ang pinto. Pagbukas niya ng pinto, labis ang saya na naramdaman ni Luna nang makita niyang may kasamang Little Bun si Lucas. Pagkakita kay Luna, agad na tumakbo si Little Treasure papunta sa kanya at niyakap siya gamit ang mga maliit na kamay, parang hindi siya nakita ng matagal. Naantig ang puso ni Luna at agad niya itong niyakap, "Darling, andito ka na. Nalungkot pa naman ako kasi hindi kita makakasama sa dinner." Sa loob ng bahay, si Dave ay tinitingnan si Luna na may kasamang Little Treasure, pagkatapos ay iniiwas ang tingin kay Lucas, na nakatingin sa kanila ng may pagmamahal sa mata. Parang silang isang pamilya ng tatlo. Hindi inasahan ni Dave na magiging ganito kasaya si Luna kay Little Treasure. Si Little Treasure ay isang nilalang na mas mahirap lapitan kaysa sa tatay nito. At si Lucas, ang ugali nito kay Luna ay kakaiba. Kahit para kay Little Treasure, alam ni Lucas na hindi siya posibleng magtiis na magkasama sa iisang bahay ng isang estrangherang babae. "Hoy, hoy, hoy, huwag ninyo kong kalimutan, nandito ako." Sabi ni Lucian habang dumadaan at may dalang 2 bote ng alak. Nang makita ni Luna na kumpleto na ang pamilya Ford, agad niyang tinignan si Dave at sinabing, "Ayan na, nag-abala pa sila para mag-alaga sa'yo. Uncle, second uncle, pati na rin si Little Treasure, pumasok na kayo." Bagamat hindi masyadong natutuwa, walang magawa si Dave kundi mag-anyaya ng magalang sa kanila. Sino ba naman ang makakalaban sa kamag-anakan niya sa younger generation? Kabanata 49. Pagdating ng tatlo, wala nang nagawa si Dave. Si Lucas ang naging bite ng Michaelan chef para magluto ng hapunan, si Lucian naman ay nagdala ng 2 bote ng mamahaling alak mula sa bahay, at si Little Treasure ay agad na dinala si Luna palayo. Nagtipon silang 5 sa hapagkainan, ngunit may kakaibang tensyon sa hangin. Buti na lang at naroon si Lucian, kaya't hindi masyadong naging awkward. Kumain sila habang palipat-lipat sa casual na usapan. "Oh, para sa pagbabalik ng ating dakilang artista, mag-toast tayo," masiglang sabi ni second uncle. "Salamat. Teka nga pala, hindi ko pa naitatanong. Paano kayo nagkakilala ni Little Luna?" Tanong ni Lucia na parang walang mali siya, pero sa totoo pilit ng huhuli ng impormasyon para sa kapatid. Sa tanong na yon, biglang sumeryoso ang mukha ni Dave. Halatang ayaw niyang pag-usapan ang bagay na yon. Kaya't sumagot na lang siya ng malabo, "Nagkita kami sa universidad sa abroad, magkabatch kami." Napasingkit si Lucian at tiningnan siya sa gilid ng mata, may halong kahulugan ang tingin, mukhang hindi ganyan ka-simple. "Ah. Huwag mong sabihing ex mo siya na niligawan mo tapos iniwan. Sa dami ng babae sa paligid mo, bukod sa nanay mo at sa fans mo, halos lahat ex mo." Natameme na lang si Dave. Napatawa si Luna at binigyan si Lucian ng thumbs up. "Second young master, ang talino mo talaga." "Oha, mukhang tama ako," tugon ni Lucian na mayabang ang ngiti. Para bang wala talagang bagay na di niya nahuhulaan. "Half lang ang tama mo," mariing sagot ni Dave, dumidilim ang mukha. "Ha, anong ibig mong sabihin na half lang?" Naguguluhan si Lucian. "Ex ko siya, oo. Pero siya ang nanligaw at siya rin ang nang-iwan sa akin," sabi ni Dave habang sinulyapan si Luna na parang isang babaeng iniwan ng asawa. Bahagyang kumislap ang mga mata ni Lucas habang hinihiwa niya ang steak para kina Luna at Little Treasure. Pati si Lucian ay napanganga. Ngayon lang siya nagkamali ng hula. Napalakas ang bagsak ng kamay niya sa mesa, sabay sabi habang pigil ang kilig, "Totoo ba yan o banibiro mo lang ako? Hindi ka panipaniwala." Kahit ano pa ang naging ugali ni Luna sa abroad, hindi niya akalain na kaya niyang iwanan ang isang gaya ni Dave Thompson. Kaya buong akala nila, si Dave ang nang-iwan. Pero hindi pala. Galit na tinuhag ni Dave ang ribs sa plato, "Tanungin mo siya kung di ka naniniwala." Nagkatinginan ang lahat, bakit nga ba napunta roon ang usapan? Walang magawa si Luna kundi ngumiti ng pilit, aksidente lang yun. Ngunit nabuhay na ang apoy ng chismis kay Lucian. Hindi na lang ito para sa kapatid niya, kundi para na sa sarili niya. Tapos anong nangyari? Kwento nyo na, bilis, bilis, bilis. Napapailing lang si Dave. Napatingin siya ng masama, "Ikaw na nga ang mas matanda, ikaw pa ang pinaka-chismoso sa lahat." Nang makita ni Luna na sumama na ang mukha ni Dave at ayaw niyang mapahiya sa harap ng mga matatanda, siya na ang sumagot, "Wala naman talaga. Ang daming babae sa school na may gusto sa kanya noon, isa lang ako sa kanila. Naghiwalay kami kasi na-realize ko na hindi siya yung taong iniisip ko. Nawala ang fantasy ko." Walang mali sa sinabi ni Luna, pero alam ni Lucian na may malalim pang dahilan doon. Kung hindi, bakit parang ganyan ang itsura ni Dave? "Sup, mamaya pa inumin ko pa ng konti tong batang to, baka may mailabas pa kong scoop." Dahil naroon si Little Treasure, hindi uminom ng alak si Luna ngayong gabi. Pagkatapos kumain, umupo siya sa gilid ng mesa, medyo nabagot, kaya't nagtanong siya, "Mr. Ford, pwede ko bang dalhin si Little Treasure doon para maglaro ng games?" Tumango si Lucas, "Sige lang." Bagamat normal lang ang tono ni Lucas, may lamang itong kasamang hindi niya ipinapakita sa iba. Punong-puno ng sama ng loob ang mukha ni Dave. "Akin yang game ang setup, ako ang nagdala niyan pabalik." Pero siya, humihingi ng permiso sa ibang lalaki at maglalaro kasama ang ibang lalaki. "Kahit pabata lang yun, hindi ko matatanggap." Pagkalipas ng 2 oras, kahit pa buong giting ang naging sakripisyo ni Lucian, wala pa rin siyang nakuha kay Dave bago siya tuluyang bumagsak sa sobrang kalasinggan.
Sa totoo lang, hingalo na rin si Dave, pero dahil alam niyang pinipilit siyang imbestigahan ni Lucian, pinilit pa rin niyang manatiling gising hanggang sa huli. Napakahirap magkaroon ng tiyuhin na tsismoso. Palihim niyang naramdaman na may mas malalim na dahilan kung bakit ganoon kadeterminado si Lucian na halukayin ang nakaraan. Pero dahil lutang na ang utak niya, wala na siyang matinong maisip. Ang nag-iisa na lang na nanatiling matino sa lamesa ay si Lucas. Tinawag ni Lucas ang butler upang ihatid pa uwi si Lucian, saka siya tumayo at tumungo sa sala. Ang bumungad sa kanya ay si Luna at Little Treasure na pareho nang nakahiga sa sofa, mahimbing ang tulog. Sa screen ng TV sa harapan nila ay nakasulat ang mga salitang, "Stage clear." Pinagaan ni Lucas ang kanyang mga hakbang habang papalapit. Yakap-yakap ng dalaga ang maliit, maputing buwan na para bang unan. Ang payapang anyo ng kanyang pagtulog ay sapat na upang ipagpalot ng kahit sino ang lahat ng tagumpay at karangalan, kapalit lang ng ganitong katahimikan sa tabi niya habang buhay. Sa dining area, habang nasa kalagitnaan ng pagkahilo, natanong ni Dave ang pagyuko ni Lucas kay Luna, palapit ng palapit, napakipot ang mga mata niya at agad siyang natauhan. Halos hindi mapigilan ni Lucas ang halikan ng tulog na dalaga. Pero sa huling segundo, pinigil niya ang sarili at tumingin kay Little Treasure, marahang ginnaising ang bata sa pamamagitan ng mahina at malambing na pagtawag. Kusot-kusot ang mata ni Little Treasure habang unti-unting bumangon, may nakatirik pang buhok sa ulo na mas lalo lang nagpakyut sa kanya. Hinaplos ni Lucas ang ulo ng anak, "Kaya mo bang maglakad mag-isa?" Tumango ang maliit na Bun. Napangiti si Lucas, saka yumuko para buhatin si Luna mula sa sofa. Pagkatingin sa anak, sinabi niya, "Tara na." Maso na ring sumunod si Little Treasure sa kanyang daddy, tila ba wala naman siyang nakikitang kakaiba. Napatulala si Dave. Napahaplos siya sa sariling mga mata. Lasing na ba talaga ako? Nag-hallucinate na siguro ako? Oo, sigurado yun. Pero bakit parang ang misteryoso ng kilos ni Lucas? Tinawag niya ang butler para ihatid si Lucian, gin-icing si Little Treasure pero si Luna. Siya mismo ang bumuhat at iniuwi ng hindi man lang gin-icing. Nang makita niyang inakay ni Lucas si Luna palayo habang si Little Treasure ay mahinahong sumusunod, natigilan si Dave sa tuluyan siyang sumubsob sa lamesa, bagsak na rin sa kalasinggan. Sa mansion ng Ford family. Gusto sanang makitulog ni Little Treasure sa tabi ni Luna. Ang mga lalaki ay dapat may distansya sa mga babae, aniya sa anak. Itinaas ng Little Bun ang 5 daliri niya, pinapakitang 5 pa lang siya. Tumango si Lucas, "Magaling. Ibig sabihin, alam mong hindi ka na 3 taong gulang, kundi isang 5 taong gulang na adult. Kaya bumalik ka na sa sarili mong kwarto para matulog." Nagsalubong ang mga kilay ni Little Treasure, kita ang di pagsang-ayon sa ama. Naging seryoso ang mukha ni Lucas. "Gusto mo bang manatili si Tita Luna na darling mo habang buhay? 3 buwan na lang ang kaya kong ay laban. Kapag hindi ko siya napakasalan sa loob ng panahong yun, mawawala na siya sa'yo magpakailanman." Nanlumo ang mukha ng munting Bun nang marinig ito. Napalabis siya tiningnan si Luna, tila ayaw na ayaw siyang iwan. Pero sa huli, dahan-dahan siyang lumakad papalabas ng kwarto, 3 beses na lumilingon sa bawat hakbang. Napabuntong hininga si Lucas. Bagamat si Little Treasure ang pinakamalakas niyang kakampi, siya rin ang pinakamalaking hadlang. Mabuti na lang at napaamon niya ito kahit pansamantala. Maingat niyang inihiga si Luna sa kama at tinanggal ang sapatos nito. Pagkatapos, tinawag niya ang isang babaeng katulong upang palitan ng damit ang dalaga. Sa kalagitnaan ng pagkakahimbing, naramdaman ni Luna na parang bumalik siya sa malambot na kama. May anino pang nakatayo sa gilid. Iniabot niya ang kamay niya sa pamilyar na figure, tulog pa rin at malabong mata. "Ah, Lucas, sleepwalking ka na naman ba?" Nagulat si Lucas sa biglaang paghawak nito sa kanya at natigilan ng saglit, bago niya marahang tinakpan ng palad ang maliit at mainit niyang kamay. "Oo," sagot niya. Nakunat ang noo ni Luna at pabulong na umungol, "Sakit yan, dapat nagpapagamot ka." Mababang tumawa si Lucas sa kahinalikan ng palad niya, "Ikaw lang ang pwedeng magpagaling sakin." Ngiti lang ang naisagot ni Luna at tuluyan na ulit siyang nilamon ng antok. Ilang sandali pang tinitigan ni Lucas ang mahimbing na natutulog na dalaga. Maya-maya pa ay hinalikan niya ito sa noo at maingat na lumabas ng kwarto. Samantala, sa kalagitnaan ng gabi, sa PR department ng Golden Age Entertainment Group. Abalang-abala si Leon Felix sa eskandalo ng pagmamaneho ng lasing ni Sumimoto, kung saan nakabangga ito ng tao, nang biglang tumunog ang kanyang personal na telepono. Handa na sana siyang itapon ito sa gilid sa inis, pero nang makita niya kung sino ang tumatawag, agad siyang pinagpawisan ng malamig, napaupo ng tuwid, at dali-daling sinagot ang tawag. "Hello, CEO Ford, pasensya na po. Inaayos na namin ang isyu. Bukas ng gabi, tiyak na tapos na ito." "Anong isyu?" Malamig at walang emosyon na tanong ng lalaki sa kabilang linya. Yung tungkol po sa kaso ng pagmamaneho ni Sumi habang lasing. Hindi po ba yan ang dahilan ng tawag ninyo? Hindi. Agad na napabuntong hininga si Leon. Halos pumutok na ang utak niya sa sobrang pagod. Alam naman niyang kailanman ay hindi nakikialam si CEO Ford sa mga operasyon ng Golden Age. Kahit pa sabihing si Sumi ang pangunahing aktres ng kumpanya at malaking eskandalo ito, sa paningin ni Lucas. Isa lamang itong maliit na bagay. Pero kung ganun, bakit siya tinawagan ng boss sa ganitong oras? Lalong kinabahan si Leon. Kung ganun, ano pong kailangan ninyo sa akin? Paalisin si Gia Quinn sa industriya ng showbiz sa loob ng 24 na oras, malamig na utos ni Lucas. "Gia Quinn, CEO Ford,
Alin pong Gia Queen ang tinutukoy ninyo? Starlight Entertainment. Pagkabanggit ng pangalan ng kumpanya, nabalot ng pagtataka ang mukha ni Leon. Si Gia Queen, yung may mukhang pangkaraniwan lang pero binansagan ng Starlight bilang Entertainment Circle's #1 beauty. Akala niya kung sinong bigatin ang tinutukoy ng boss. Bagamat litong-lito, hindi na siya nagtanong pa. Naiintindihan ko po, CEO Ford. Sa pagkaalam ko, may matagal ng alitan si Gia Queen at isa pang babaeng artista sa parehong kumpanya. Yung kalaban niya, hindi basta-basta. Nakapag-ipon na ng mga ebidensyang makasisire sa kanya. May mga taong gumagawa ng maruruming bagay para sa kanya. Ibinigay nila sa amin ang lahat ng materyales para gawin itong isang malaking iskandalo. Marami na ring taong galit kay Gia. Maraming nag-aabang na bumagsak siya. Pero para tuluyang mawala siya sa industriya, kailangan natin ng mas malakas na pagsabog. Gawin mong palihim, babala ni Lucas. Opo, makakaasa po kayo, CEO Ford. Pagkababa ng tawag, agad niyang ipinasa ang lahat ng iba pa niyang trabaho sa assistant director at siya na mismo ang tumutok sa isyong ito. Hindi naman talaga mahirap ang trabahong ito. Para lang gumamit ng palakol sa pagpatay ng sisiw. Ang kalaban ni Gia Queen, halos tapos na ang trabaho, siya na lang ang maghahatid ng huling tulak. Pero sa totoo lang, isa lang namang second-rate na artista si Gia. Anong nagawa nito para personal pang utusan ni CEO Ford na pabagsakin siya? Kahit ano pang isipin ni Leon, hinding-hindi niya mahuhulaan na ang tunay na rason ni Lucas ay hindi upang tanggalin si Gia Queen sa showbiz, kundi upang protektahan ang isang maliit na artistang malamang hindi niya pa kilala. Si Luna Windsor. Kabanata 50. Kinabukasan ng umaga. Pagdilat ni Luna, sandaling natigilan siya. Bakit ako nasa loob ng Ford residence? Alalang-alala siyang nagbalik tanaw. Alam niyang nakipaglaro siya kay Little Treasure ng halos 2 oras. Pagkatapos noon, nakatulog na siya sa sofa sa bahay ni Dave dahil sa pagod. Habang tulala pa siya, isang malakas na bang ang narinig niya mula sa bintana sa likod ng kama. Napabalikwas si Luna, at dali-daling sumilip kung ano ang nangyari. Pagbukas niya ng bintana, bumungad sa kanya ang isang ulo ng gininto ang buhok sa ibaba. Napakamot si Luna. Ano na naman to, Dave? Anong ginagawa mo dito? Si Dave, nakilala sa sobrang pag-aalaga sa kanyang itsura, ay suot pa rin ang parehong damit mula kagabi. Gusot-gusot na ang suot nito, sabog ang buhok, at halatang wala pang tulog. May pagkayamot sa boses nitong sumagot, Luna, bumaba ka na. May sasabihin ako sa'yo. Bilis. Napabuntong hininga si Luna, at agad siyang nakaramdam ng sakit ng ulo. Alam ko na walang mabuting mangyayari kapag nalaman ng lalaking to kung saan ako nakatira. At ayun na nga, nagbato pa ng bato sa bintana ng maaga pa sa umaga. Tumalon ka na lang dyan, bilis. At huwag ka nang magpaka-virtuous lady dyan. Pagmamadali ni Dave na para bang may apoy sa puwet. Hindi makapaniwala, napangiwi si Luna bago siya kumapit sa bintana at tumalon pababa. Agad siyang sinalo ni Dave. Pagkatapos siyang paikot-ikutin ng ilang beses, in-inspection siya mula ulo hanggang paa, parang naghahanap ng bakas ng anumang aktibidad mula sa nakaraang gabi. May apoy ang titig niya habang tinanong, may nangyari ba kagabi? Halos himatayan si Luna sa hilo. Dave, ang aga-aga pa, kung kailan dapat nasa kama ka pa, dito ka nagwawala sa labas. Maayos naman ang tulog ko, anong pwedeng mangyari sa akin? Nagngangalit na ang mga ugat sa noo ni Dave habang pasigaw na sinabi, Luna, ang ulo mo ba ay gawa sa kahoy? Huwag mong sabihin hindi mo alam kung paano ka nakarating dito kagabi. Hindi ko talaga alam, inosenteng sagot ni Luna, tila walang muwang. Huminga ng malalim si Dave, pilit pinapakalma ang sarili. Sa inis, halos magigting ang mga ngipin niya habang nagsalita, ang tanga mo minsan, ewan ko kung paano ka hindi pa nabente sa black market. Alam mo bang si Lucas mismo ang nagdala sa'yo pauwi kagabi? Napapitlag si Luna, at may bahagyang takot sa mukha niya, pero agad din siyang pumalag, ano naman ngayon? Malamang ay si Little Treasure ang nakiusap sa tatay niya na buhatin ako. Ayaw kasi ng batang yun na ginagalaw ako ng iba, tandaan mo nung nasa bar kami. Sa isip niya, walang masama, likas lang yun kay Little Treasure. Halos atakihin sa inis si Dave. Luna, pwede ba, mag-ingat ka naman kahit konti, obvious na may gusto sa'yo si Lucas. Napabuntong hininga si Luna, saka ipinatong ang mga braso sa balikat ni Dave at buong puso, buong drama niyang sinabi, Bro, itong ate mo, sa bituin ang tinutungo. Hindi ako titigil para lang sa kung sinong manliligaw. Kahit lumuhad ka pat pakiusapan akong maging tiyahin mo, hindi kita bibigyan ng pag-asa, okay. Tigilan mo na yung ilusyon mo, maligo ka na at umuwi sa bahay. Sa narinig, napalitan ng komplikadong ekspresyon ni Dave. Bagamat napabuntong hininga rin siya, tinignan niya si Luna na para bang hindi makapaniwala. Ibig mong sabihin, wala ka talagang balak mag-asawa habang buhay. Paano kung may makilala kang gusto mo? Luna Windsor, delikado yung iniisip mo. Dapat hindi ganyan. Sabihin ko sa'yo, kahit importante ang career, para sa babae, ang kasal ay, ARG. Hindi na siya nakapagpatuloy. Hindi na rin nakapagtigil si Luna at binigyan na siya ng isang malakas na sipa. Dave, tapos ka na ba? Gusto mo na namang makipag-away. Sa tagal nating hindi nagkikita, mukhang sabik ka na namang bugbugin kita. Binugbog mo na nga ako kahapon. E di kulang pa pala ang nakuha mong bagbog. Ngayon, babanatan talaga kita ng bonggang-bongga para tumigil ka na sa kadaldalan mo. Dali-daling tumakbo si Dave palayo, pero bigla siyang napalingon sa likod ni Luna at sumigaw, Tito. Napangisi si Luna, punong-puno ng panlilinlang, Tito.
Kahit sumigaw ka pa ng Tito, walang tutulong sa'yo. Pero bago pa niya mailapag ang kanyang kuko, narinig niyang muli si Dave, ngayon ay mas malakas na sigaw, hindi, si Tito talaga. Nanigas ang likod ni Luna. Para siyang robot na dahan-daang lumingon. At ayun nga, nakahinto si Lucas ilang metro ang layo, suot ang workout attire, may pawis sa noo at leeg. Mukhang kakagaling lang sa morning jog. Kitang-kita sa eksena na hinuhuli niyang binubugbog ng babae ang pamangkin niya. Dali-daling nag-isip si Luna ng palusot. Itinuro agad si Dave, Mr. Ford, siya po, dumating dito ng madaling araw at binato ang bintana ng bahay ninyo. Nahuli ko siya, kaya eto, binubugbog ko na para sa inyo. Masama ang tingin ni Dave. Walang hiya ka. Huwag mong sabihing hindi mo binato yung bintana. Matapang at seryoso ang boses ni Luna. Lumapit si Lucas, inabot ang isang piraso ng damong nakasabit pa sa buhok ng dalaga, at natural na hinaplos ang ulo niya gamit ang malaking palad, huwag ka nang maglaro. Maligo ka na, oras na para kumain. Okay, sir, pupunta na po ako. Masayang masaya, gumawa pa ng nakakatawang mukha si Luna kay Dave bago masiglang umalis. Si Dave naman, naiwan sa kinatatayuan, puno ng galit at pagkadismaya. 3 beses na, hindi lang isa, hindi lang 2 kundi 3 beses na. Halatang halata na, Luna, bulag ka ba? Hindi mo pa rin nakikita ang mga ginagawa ni Lucas. Sigaw ng utak niya.